report ng $300 dahil Nako, daw sino kaya nakarating na po, sikat po ang Pinas. Nakarating po sa kanila yung issue ng korupsyon sa flood control. Sabi daw ho, kasi nga parang naka-alerto sa money laundering. Sa labas pwede. $300 lang, hello. My gosh. Ito pa isa, may nagrereklamo, kaibigan ko rin na maliit na negosyante. Sabi niya, nag-withdraw ako. Pinaghirapan ko naman yung may mga babayaran akong supplier. Ang dami na daw hinihingi ngayon. Sabi, dahil dito sa mga buwisit na ito, ang hirap mag-withdraw ng mga normal naman at maayos yung account. Nako po. Sa mga pangkaraniwan. Pangkaraniwan, oo. Iyan ho, ito ngayon ang ibinubunga itong mga pinaggagawa ng mga taong ito. Yan ang ibinubunga. Hindi maituloy ni Manong Ted. Sa pangkaraniwan po, middle income earners, pangkaraniwan ng mga maliliit na negosyante. Ngayon, maglalabas ka ng pera mo, 500,000 pesos. Yan na yan. Hindi deposit yung mag-withdraw ka lang. Yan. Ang order niyan, hihingian ka ng proof sa mong gagamitin. Hihingian ka, kung medyo ikay bago lang, hihingian ka pa kung payroll yan, kung ano yan, may bill. Napakahigpit, 500,000 piso. Sa ngayon po ng inflation, di ba? 500,000 piso, mawalang galang lang po. Sa ilang mga pangkaraniwang po negosyante, maliit na halaga yan, yung 500,000 na yan. Sa mahal ng bilihin po at mga babayaran mo, yung cash. Opo. So ngayon, pinahihirapan yung pangkaraniwan. Pero itong kanilang pag-withdraw ng daan-daang milyong piso nung una, hindi nyo pinahirapan yung mga tao na yun, di ba? Ngayon, na naman, ang magsasakripisyo ang pangkaraniwang mga mamamayan. Tayo ulit. Correct. Ang middle income earners na naman po. Ang hirap po, no? Yung tipo sa tingin nyo ho ba itong si Marcos Jr., si Martin Romualdez, sa tingin nyo ho ba papasok sa bangko yan, mag-withdraw ng 500,000, kukontrahin nyo sila? Sasabihin ng bank teller, sir, saan nyo ho dadali ng pera? Ito yung pa-contempt kita. Baka ganunin ka ni Martin Romualdez eh. Sa tingin nyo ho ba si Lisa Araneta Marcos pupunta sa bangko, pupunta sa BDO, pupunta sa kung ano mang bangko sa Pilipinas, mag-withdraw ng 500,000, tatanungin, First Lady, saan nyo ho dadalhin ng pera na to? Gagawin ho ng bank teller yon. Pero pagka-ordinaryong Pilipino, dahil dun sa mga kabuktutan na ginawa nitong mga politiko na to, pati tayo nadadamay kahit na hindi tayo nag-withdraw ng ganyang kalaking pera. Grabe naman oo. Ang magsasakripisyo dito sa pinaggagawa ng mga taong ito. Sige, so tayo po magbabalita lang muna. Mamaya po babalikan natin yan. Kasi talagang masakit po. So ang exact message niya sa akin, baka pwede nyo itakil to ni Manong Ted. Di naman marami pera ko sa bangko, pero marami akong babayaran. Kahapon nag-withdraw daw siya, mga around 550. Magbabayad sa mga kailangan bayaran sa negosyo. Suppliers, etc. Ang daming hiningi, nanghihingi pa daw ng acknowledgement receipt dun sa pagpapadalhan niya. Nako! Ay, mga ganun na daw ngayon. Oo. Kasi po, usually, kapag maliit ka lang na negosyante, yung pong kinukunan mo din, cash din ang gusto. Kasi nga umiikot lang po yung pera eh. Correct. Ito ho kasing sinasabi nitong mga Sims na ito, di ba? Kapag po kung suppliers yan, kung malalaki yan, ang utang mo doon sa suppliers, check na yun. Kapag milyon ng babayaran mo, check na, yun yung may record. Pero dito ho sa mga maliliit, meron kang kinuna na supply. Opo, magkano yan? 80,000 pesos cash ang hihingiin sa'yo. Kasi kung cheque, magkiklearing pa siya sa bangko 3 araw eh. Hindi po ba? So yung kanyang umiikot lamang na maliit na negosyo, hihinto. Kasi po, hihingian din siya ng cash nung kanyang pupuntahan po na pinagkukunan ng supply. Ganun po kasimple yan eh. Pero ngayon, dahil po sa mga kalokohan ng mga taong ito, damay na naman po ang nakararami. Tama. Na mga naghihirap na Pilipino na ang galaw sa mundo'y patas. Sige! Birahin mo! Birahin! Birahin mo, Manong! Manong, birahin mo! Walang yaya mga yan. Ginagawa ko Hindi talaga talaga. ito eh. Hindi totoo. Totoo Ito yun. lang po, bago tayo Sakit ng ulo mag-commercial ngayon. break, mga Totoo, kapatid. sobrang True FM. Kung totoong gusto nyo pa-uwiin si Saldi ko, Ayan. ano pa ginagawa nyo ngayon? Hindi ba? Sunduin nyo na. Ako, alam Ba't di nila masundo? Sige, mamaya pag-usapan natin to. Yan talaga. Naoobserbahan na po Bring namin. Zaldi ko home. Naoobserbahan na po namin, mga kapatid. Na talagang may attempt dito na... Attempt to ano? Ha? Oo, no. Birahi! Ikaw ba yung Mami D? Eto po. Ito muna, para po sa mga supplier. Ayan, ako po.
Lalo pa ngayon, ang dollar po ay 58.45 kahapon. Pataas ang pataas ah. Yes, ma'am. Ito po'y dulot, mga kapatid, nitong problema po natin sa ekonomiya ngayon because of this political instability and political Yun, insecurity. Ang may gawa nito, hindi ikaw taxi driver. Ang may gawa nito, hindi ikaw kasambahay. Ang may gawa nito, hindi ikaw Jeff at Langgao. Hindi ikaw Aaron Tolentino. Ang may gawa nito, itong ating mga opisyal ng gobyerno, Buisit. Anak ka ng Hey! Pag nababisit na siya, tapos titingin siya sa akin, tatawa siya bigla. Ginagawa mo akong mascot talaga eh. No? Oo naman. Oo. Oo, talagang ang role ko dito, mascot. Pag ganun niya sa akin, pag paling ng ganun, tatawa siya. Oo naman. Nakakatawa ka kaya. Birahe! Birahe! Birahin mo ba? Oo, tama naman. Birahin mo lang ng birahin. Oo. Baka, di ba, Manonood ka na ng mabawasan sine, may ka pa. tax pa. Alin? Alin? Sine, may Oo, tax. lahat may tax. Oo. Hangin na nga lang di tinatax dito eh. Ha? Hangin. Ay, hello. Bumili ka kaya ng oxygen. May tax. May tax din. May Correct. tax din. Dali lang po. Basta ang ate po sigaw dito, ikulong! Mandarambong! Ikulong! Mandarambong! Bong, bong, bong! Bong, Abangan po sa aming pagbabalik. Ikalawa. Ayun na nga mga kababayan, napakalupit ho ng mga bira na yon itong si Manong Ted Filon. At gayon ho, dumako na ho tayo sa interview nitong si Senator Alan Peter Cayetano dito sa Dos Portos. Ito, pakinggan ho natin mga kababayan. Claire, mauna ka. Gusto ko sagutin sana ladies first. Pero hindi po. Pwede tayong mauna. Basta't lahat. Ito kasi ang baon ko, no? Jerry at Antonino. So, usually we go to the Senate. Halos every day yan may session. Anong baon ko doon? May problema, ano yung solusyon? So, pag sinabi, edukasyon, health, trabaho, taas ng presyo ng palay, di ba may mga solusyon dyan, gumugulong yan eh. 24 kami. Pero ngayon sa massive discovery of systematic corruption, dito pa lang sa DPWH maraming study nagsasabi sa bawat pisong nakokolekta, baka 2-3 pisong hindi nakokolekta. So sa BIR customs pa lang. So if you collect 4 trillion, galit na galit ang inuutang natin siguro 2 trillion, more or less, no? Galit na galit ang tao syempre dun sa 1 trillion 350 ang flood control. So, hindi naman ghost lahat yon. But sabihin mo ng 200 billion, sabihin mo ng 1 trillion na nakaw. Pero sa bawat 4 trillion na nakokolekta, from 4 to 8 to 12 trillion ganun na nabubulsa ng both ng smuggler, yung hindi nagbabayad at yung nangongolekta. Kasi Anthony, di ba, pag halimbawa magbabayad ka dapat ng 100 million tax. Ang aregluhan doon hindi naman o Anthony, bayaran mo na ako ng 25 bayaran mo, so 50 ang papasok. Hindi, usually yan, sasagad mo na. O 100 million yan, Anthony. Kung walang titingin, bigyan mo na akong 10 million, bayad ka ng 1 million, kita ka na 90. O pag medyo may nakatingin, o bayad ka na ng 25, akin ang G's, 65 ang hindi papasok. No? So but ang point, it's systemic eh. malala. So I was just thinking, everyone is saying we're willing to die for our country, we're willing to sacrifice for our country, we're willing to give all for our country. So baka kailangan natin ng national reset. Di ba? Yung parang 3-year period. Natawa lang talaga ako dun sa reaction na na pag nag-resign yan, hindi natin ma-hold accountable. Ang dami nagsabi nun eh. Oo, dami. Baliktad ho. Pag hindi nakapwesto yung mga inaakusahan, mas madali silang kasuhan. Kaya nagugulat lang ako minsan sa mga reaksyon. Pero sinabi na natin nung umpisa pa to. Kung sino ang pinaka-guilty dito, sinong mga mastermind, guguluhin nila ito. Kaya makikita nyo, July 25 to ni-reveal ng Pangulo. Pero kami nung ibang mga senador, 2022 pa lang, 2023, sinasabi na namin, something smells fishy dito sa flood control na to. No? But from July 25 to in a few weeks, 3 months na. Totoo. May listahan ba man lang tayo kung ilan yung ghost sa buong Pilipinas? 90 days na. Wala pa. Actually, wala talaga. Iba-iba kasi yung report, may mali-mali, para sinadya yatang imali yung mga coordinates. Ginugulo, Anthony, kasi nga kung isasabay mo yung least guilty sa pinaka-guilty at kung ang guilty dito ay 10,000 tao, gugulo talaga. So ginugulo talaga. So kung kayong dalawa halimbawa, isa sa inyo naging ICI, yung isa sa inyo secretary ng DPWH o kaya ombudsman, di ba? Ang pinakasimple lang, kunin mo ang JA, simulan mo sa 2025 pabalik, kunin mo na listahan, ano ghost dito, hindi, ghost muna. At madali ang definition ng ghost.
nabayaran na walang nagawa. Yes. Oh, iba yun sa substandard, iba yun sa super substandard, iba yun sa ibang lugar na punta, iba yung iba na project na At gawa. mabilis gawin yun. Mabilis gawin yun. Napakabilis gawin. At yun ang kaya kita nyo sa lahat ng district engineer sa buong Pilipinas, bakit natuon sa Bulacan. sa Bulacan? Kasi may ghost, kaya madaling pakantahin. Kasi walang dahilan eh. Kaya nga. Pero kung substandard yan o may konting problema or pumping station naging may mga dokumento na bakit pinalitan, may paliwanag pa yun eh, 'di ba? So ang punto ko lang naman sa gulo at wala pa akong nakikita. Yun nga ang baon ko ha, yung baon ko may problema, paano ayusin? Ano naman hugot ko? Yung hugot ko, nandun ako sa EDSA 1 eh. Nakita ko rin EDSA 2. Nakita ko sakripisyo ng kababayan natin, yung puso nila ng EDSA 3. Nakita po natin iba't ibang administrasyon, nakita natin Napoles, nakita natin kung ano-anong scam, di ba? But number one, grabe ka-massive ito. No? Pangalawa, systemic ito, di ba? So naisip ko, Massive, systemic. at saka yung kumbaga nakaugat to. Oo. Nakaugat, talagang hihilahin kumbaga sa ano ng katawan, ngipin to na bubunutin mo, na makikipagpaligsahan ka sa dentista kaya mo. nga, sa lalim ho ng problema, sa dami ng involved, yan ang issue ngayon sa ICI. Kaya nga pati ang Iglesia ni Cristo ay naglabas na ng posisyon, Senator, na isa publiko ang hearing. Kayo po ba, anong posisyon ninyo doon? Number one, dapat talaga public, marami. Maraming problema ICI. I believe in the people there, I believe in the system, but from the start, sinabi ko yun sa floor. Sandali lang, minamadali natin yan. Unang-una, ano ba sila? Imbestiga lang ba sila magkakaso? Kasi nung una, sinabi, tigil lahat sila na. Pero nung nagsimula sa House, nagsimula sa Senate, biglang pasok na DOJ na. Ngayon, ombudsman, baka ombudsman na. So, kailangan i-define natin lahat yon. Sinabi independent, di ba? Ang hugot kasi nito, nung panahon ni President Marcos Sr., dahil nga martial law, kumukuha sila ng napaka-credible na tao, ginagawa nilang independent commission. Ang independent, ibig sabihin, hindi dependent sa Congress, hindi dependent sa Malacanang. Unang meeting nila sa Malacanang Doon din nanumpa. Naglagay ng investigador si Magalong. Mayor Magalong, inintriga, tinanggal din. Hindi independent 'yon. 'Di ba? So I'm not saying hindi independent yung mga nandoon ha. Ang sinasabi ko lang, magandang idea magkaroon ng independent commission. Pero may mga problema tayo. Tapos tayo mismo, 'di ba? Kung ako yung independent commission, yun ang unang hiningi ko sa DPWH. Pengin ang listahan nung lahat na kumpirmadong ghost, di ba? Imbis na puntahan nyo, nakasama media, na maganda, kasi na ano yun, listahan muna. O kanya-kanya tayong punta, kanya tayong post ng mga lahat ng gustong pumunta mga citizens. No? Kaya ko nga naisip na, do we want to give our country a chance? Do we want na to show na we're willing to sacrifice? Ba't hindi nilang sabay-sabay mag-resign? Isang ano lang to, 3 taon lang, may presidential election na. Pero kung hindi ba to gagawin, itong resign all from president to congressman, at hindi gagawin na snap elections, tingin nyo hindi magbabalik ang kumpiyansa ng tao sa gobyerno? Sabi nga doon sa aming group sa minority, parang ang labo naman ng mga nangyayari. Ang sabi ko sa kanila, malinaw na malabo. Bakit diba? po? So parang multiverse yan Ano ba yung present universe natin ngayon? Present universe, 2022, 2023, may naamoy na, bakit diniiba yung pondo sa bawat distrito? Kayo, nan-discuss nyo yan na may bentahan na ba ng project, di ba? Throwback, 2019, bago ako maging speaker. Di ba yung 120 billion ba yun? Pat 95 billion yung nabito, yung sinabing parking, sagasa, meron pa isa yung pag magbabayad ka pass-through, di ba? Yes, kaya yung term ko lang na as speaker, pinakamababa ang blood control kasi binantayan namin lahat yon. Pag alis ko, bumalik ulit yon. So hindi talaga to bago. Pero yung ghost, di ba? Well, sinabi na rin President Duterte, tingin niya may ghost. So, pero yung ganito ka-massive, tapos malapit pa. Nung tayo bata pa, dapat yan sulok-sulok na bundok o kaya isla para nga tapos takot pumunta ang COA doon. Hindi mo sasabihin in plain view ika nga. Tsaka yung halaga, Senator, dati kung ilang milyon lang. Palusot lang talaga. No, tsaka sa laki ng pondo ngayon, kung ginost nila ng 2023, nilagyan ng pondo ulit 2024.
pwede mo nang gawan yun kahit isang poste. Kaya lang nga, garapalan na talaga yung... Ginost uli. Ginost sa Ginost una, ginost sa pangalawa, ginost sa pangatlo, substandard. Oh. So yun nga ang yun ang present natin. Grabe. Okay. Ano sabi ni Einstein? If you keep doing the same thing but expecting a different result, That's diba? stupidity. Oh. That's stupidity. And we don't, and the Bible says don't call anyone foolish or stupid. So but we have to reflect. So gumawa tayo ng isa pang universe sa multiverse. What if mag-resign lahat? Ngayon kung ayaw natin yon, hindi pwedeng walang pangatlo. Ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Opo. Pero sa present natin sa October 25, third month anniversary ng speech ng Pangulo. Yung mahiya naman kayo. Mahiya Mahiya naman kayo. Ay, kung Yan. di ako nagkakamali, August 31 or last week ng August nag-resign si Secretary Bonoan. Magaling si Secretary Vince, may integrity, mabilis kumilos. But still, isang buwan na ang ICI kailan din? Di ba? So, listahan lang kung ano yung ghost o hindi. Tapos maririnig mong balita, sinusunog, tinatapon, iba na yung mga dokumento. Baka naman yung iba diyang ghost, hindi na ghost. Di ba? May nabalitaan na tayo, di ba, na isa daw na project na kung kailan pa pero ginagawa. Yes. Ang problema, Hinahabol, hindi pa pina-publish ngayon whether or not yun ay bayad na o hindi. Ano? So ako, simple lang, COA, DPWH, mag-publish kayo ngayon lahat ng bayad. Simulan nyo sa 2025, ang problema nga, napupolitika na, gusto nila simulan ng 2016. Ano ba sinabi dun sa hearing? Ngayon daw may ghost. Tapos meron na 2020, 30, 30 or 25. Basta hatian, 100% na kasi ghost di ba? Pero panahon daw ni Duterte, meron daw 20% ba o 25? Pero panahon daw ni Pinoy, may 10%. O so meron din. Meron din. So, if you're going to Palaki lang argue ng palaki. na bakit 2025, dapat 2016, dapat 2010, huwag mo naman sabihin ng panahon ni GMA, wala Doon nga tayo, suki tayong pare-pareho, di ba? So, hindi tayo matatapos noon. Ang matitira na lang sa atin pag ganyan tayo, si dating Senate President Enrile na lang matitira sa atin kasi siya may historical perspective siya sa lahat ng yan di ba? O si Senator Drilon, napakaganda ng input sa show nyo, di ba? Kung ano definition noon. So, first things first muna, 2024 at 2025 kasi yan ang pinaka-recent. Pagka yan nilabas ang pondo at ghost, huli na kaagad yan. Kakanta na kaagad yan. So, Matutunton na. kung meron po bang makukulong dito, Senator, may makukulong na congressman, makukulong na senador, may makukulong na DPWH official, may makukulong na contractor, tingin nyo, hindi pa rin sapat yun?